Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. Nakita nga nitong si Doc RJ, si Doc Jerry dito nga sa Apex Medical Hospital at tinawag nga ito ni RJ at sinabi nga niyang, Doc Jerry, Doc RJ, nabalitaan ko ang nangyari sa iyong wedding at nasabi agad dito ni Doc RJ sa mataas na boses na kasalanan daw lahat ni Carlos kung bakit nga hindi natuloy ang kanilang kasal. At nasabi nga rin dito nito ngang si Doc RJ na diba sobrang close kayo nito ngang si Doc Carlos at padalas mo nga siyang binibisita nga sa mental health facility na mas madalas pa ang pagbisita mo kumpara nga kay Harry. At dito nga ay nasabi niya na kahit nga daw pinupuntahan niya itong si Doc Carlos sa mental facilities ay hindi naman sila nagkakausap ng ganoon dahil nga daw sa kanyang kondisyon, sa kanyang pagkabaliw at bigla naman ngang sumulpot ito ngang si Miss Giselle Tanyag. At nasabi nga niya dito na isa ka rin pala, Doc Jerry, sa mga nauuto at naloloko nga nitong si Carlos na hindi naman pala siya tunay na baliw at pagpapanggap lamang ang lahat para nga hindi siya maikulong at para makapaghiganti dito nga kay Doc RJ at para muling maagaw nga itong si Miss Lynette Santos. Kaya't naisip ni Doc RJ na posible nga na ito nga si Doc Carlos ang siyang sumira sa kanyang kasal at meron siyang kasabwat. At dito naman ay napatingin ito nga si Doc RJ kay Doc Jerry at ito naman ay biglang nag-react na makita mo sa reaction ng kanyang mukha na halatang halata mo meron siyang tinatago. At nasabi naman ni Miss Giselle Tanyag na wala din daw alam si Doc Jerry unless kung meron siyang nahihingan nga ng tulong sa labas. At dito ay nasabi nga ni Doc RJ na humihingi nga ng ransom ito ngang si Doc Carlos na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. At dito ay pipigilan nga ni Miss Giselle Tanyag itong si Ubeng para nga hindi siya pumunta or makipagkita nga sa sinasabing kidnappers na kung sino nga ang uutusan nitong si Doc Carlos para kuhanin nga ang ransom na sinasabi or hinihingi nga ni Doc Carlos Benitez. At dito nga ay hindi namin mapipigilan ito nga si Doc RJ para nga iligtas ang kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos dahil nga nanganganib ang kanyang buhay. Kung hindi naman sana sa katigasan ng ulo mo, Doktora Annalyn Santos, ay hindi ka mapapahamak at hindi ka nga makikidnap ni Doc Carlos Benitez. At ngayon kahit na nga maghuhumayaw ka dyan, tawagin mo ng tawagin ang nanay at tatay mo ay walang makakarinig sa'yo dahil nga nasa isang kwarto ka at nasa malayong lugar kayo na walang kapitbahay na walang makakarinig sa'yo. Kasalanan mo din kasi dahil sobrang kulit mo at sobrang pasaway mo. Kaya ayan din ang nangyari sa'yo, ay kasalanan mo rin yan. Kung hindi ka sana naging paepal at pasaway masyado na ang akala mo lahat ay kayang-kaya mo. Kaya ngayon kung ano man ang nangyari sa'yo ay ikaw ang tamang sisihin at wala nang iba. At dito naman ay pupunta na nga itong si Doc Carlos para nga siputin ang kausap niya para ibigay nga ang 10 million pesos. At nasabi nga dito ni si Doc Kim Yang nasasama siya ngunit pinigilan nga siya dito nito nga si Doc RJ. Ano kaya ang siyang plano ni Doc RJ? Tumawag kaya ito ng mga pulis at makarescue rin kaya ang tinawagan nga nitong si Miss Giselle Tanyag na si General para nga tumulong sa kanila at mabawi nga itong si Doktora Annalyn Santos. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay napaka-intense at kapanapanabik ng bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!